beloved Boss Mike Cervera. Matindi ho ito mga kababayan. Matindi ho. Oo. Sobrang tindi mga kababayan, ha? Grabe. Ito. Sara Duterte. O, kininanatuyan, nagtatakawan. Ay, natuyan. Sara Duterte, nagtakaw mo nun. Pasubsoblida di tinakaw na. Nga, 375 million na talong nga tawanan. Wait lang. Magtagalog na tayo. 3 taon na po, mga kababayan ko. Ha? 3 taon na tato. Ang nagdaan, mula po nung kanyang dinugas, kinopet, yung pong kanyang confidential fund. Taong 2023, nandambong, nagnakaw itong si Sara Duterte at nadiskubre ng COA. Kaya ho ngayon, pinababalik sa kanya. Nuggets nyo ho mga kababayan, ano? Nuggets nyo na, ano? Yan. Eto yun. Kininanagit din nga babaeng ta nagrawot ti kwartan. Pasok! 175 million. Kininam nga bakit? Confi funds ng OBP, pinasosole ng COA. Mano, 375 million kano. Tapermi mo tirawot na, ana. Nagrawot una, ito okay na nga babae. Grabe si kayo. Ay, naapo. Di lang nagbabain. Hindi na ho nahiya talaga mga kababayan ko, kababaeng tao, magnanakaw Dinaig pa ho yung mga lalaki. Boss Mike, talagang dadaigin niyan kasi nga, hindi lang tomboy yan, asal lalaki pa. Sa bagay, tama si Anino. Dadaigin talaga lalaki neto. Pwede to sa babae, pwede rin sa lalaki. 'Di ba? Diborsya Di ba? Pwede siyang makipagpumpyangan sa babae. Magdadala lang ng nanginginig na batuta. Yun yung pagsasaluhan nila dalawa. Di ba na? Ngayon mga kababayan ko, kaya masigit pa nga sa lalaki kasi nga ho, hindi lang ho yung pagnanakaw ang nagagawa nito. Sobra ho ito, mga kababayan. At ngayon nga ho, hindi na ho natin matagpuan kung nasaan yung hayop na yan Kaya nga tanungin nyo yung mga DDS, nasaan na si Sara Duterte? Buhay pa ba si Sara Duterte? Baka naman ano na yan? Nagpa-tegi-bambam na yan. Yan na ho. Ito na ho yung Vice Presidente na hinalal po ninyo. Naabot nga sa 375 million pesos na halaga ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte ang ipinagsauli ng Commission on Audit o COA. Batay sa notice of disallowance na may petsang March 31, 2026, inatasan ng COA si Vice President Duterte at iba pang opisyal na personal. Kininam! Nakaro una yun. Nakaro! Agoy, nalasik ang BE, agkala nababaingan. Naynay at balita. Ngaran mo. Naynay, so nararangel mi. Mantatakaw ka kuno. Tatakaw mo, ikwarta, raramay totoo, yaman tatrabaho. Grabe no mga kababayan ko kung paano magnakaw si Sara Duterte, no, Bobby, Bobby Mitos, Iba Grabe talaga, parang yung pera sa kanya, parang feeling niya lahat ng pera ng gobyerno kanya Di ba? Parang ang pera ng gobyerno, kanya lahat Diyos ko po, mga kababayan ko talaga naman. Sige, tuloy. Na ibalik ang naturang halaga. Ang 377 million pesos na halaga ay inilabas sa tatlong 125 million na case o cash advances noong 2023. Nasilip ng COA ang kita nyo, 2023, tapos nasilip daw ng COA. Hindi umano tamang paghawak sa cash advances. Nasilip ng COA ang hindi tamang paghahawak
ng cash advances. Cash advances. Nakita nyo ho, para-paraan eh. Alam nyo mga kababayan ha, eto ha, Diyos ko, putol na ho titi ko. Ipapuputol ko titi ko sa mata ng ama, si Sarah. Sisiguraduhin ko, kaya ako titi ko, magnanakaw si Sarah. Oh. Sa mata ng ama yan, sa mata ng Diyos, oo. Alam ng Diyos eh, na magnanakaw si Sarah eh. Oh, kayo ba'y naniniwala? O para sa akin ha, mga kababayan, kaya kong itaya yung titi ko, bahala na si Jan Angeles. Wala nang kaligayahan yun. Di ba? Oh. Di ba mga kababayan ko? Abi, imposible. Kayo naniniwala na hindi nagnanakaw si Sarah? Aba mga kababayan, taya na natin pati pato. Di ba no? Mga kababayan, sabi ko sa inyo, kaya kong itaya. Oo. Pati ulo ng titi ko eh. Kahit ibigay pa kay Basti eh. Siguro naman kapag pinutol, tsaka sinubo ni Basti, hindi ko na mararamdaman yun eh. Kaya, kayo rin, tayaan nyo na rin, pati tinggil nyo. My God. Ang tanong ito. Ang tanong ko, mga kababayan ko, si Sarah ba kaya niyang itaya pati tinggil niya? Para patunayan na hindi siya magnanakaw sa mata ng ama. Aba mga kababayan ko, oo, makapangyarihan yan. Kapag ikaw ay nagsinungaling, malaki ang kasalanan at malaki ang karmang ibabalik niyan. Oh, tama ho mga kababayan ko? Hindi kayang itaya ni Sara Duterte ang tinggil niya. Para mapatunayan, ano? Oh, ang ama magiging saksi. Alam niya lahat eh. Saan ka man naroroon din ako. Sabi nga niya, di ba? Ano mang ginagawa sa iyong kapatid, ay siya ring ginagawa mo sa akin. Sabi nga di ba mga kababayan, kung anong ginagawa ninyo, masama, mabuti, sa inyong kapwa o kapatid, ay siya ring ginagawa nyo sa ating amang lumikha. Kaya mga kababayan, may panahon pa para kayo'y magbago, talikuran nyo mga Duterte, dadaling kayo sa purgatorio, kumukulong asopre. Gusto nyo ba yun? Na habang buhay, na ang inyong kaluluwa ay sinusunog, lumulutang sa kumukulong asopre? Iba kayo. Baka naman iisa talaga ang lahi nyo. Baka naman ang lahi nyo talagang lahi ni Lucifer, ano? Abay, tindi. Kita nyo na, ayan na, maliwanag pa sa maliwanag. Sa bombonan ni Bato, nangingintab. Na ano? Ayan na. COA na ang nagsasabi na si Sara Duterte ay nangungupit, nagnanakaw ng pera ng taong bayan. Hala, sige pa rin kayo na suporta. Ano tawag dun? Kumakampi kayo sa mali. Tama, mali, mga kababayan? Tama? Oy, na. No, kaya mo ba, Sarah? Hinahamon kita. Sa mata ng ama, magnanakaw ka. Putulan tayo. Kaya kong ipaputol ang titi ko. Ikaw, kaya mo bang ipaputol yung tinggil mo? Di ba, mga kababayan ko? Hindi mo gagawin yan. Puta, mga kababayan, kakaiba magnakaw. Alam nyo, ang kumukumbinsi na lang sa konsensya niya, ewan ko kung may konsensya pa siya, kinukumbinsi niya yung sarili niya sa katwiran na
mas malaki naman ang ninakaw ng iba. Di ba, mga kababayan? Parang yun yung panggumpinsi niya sa sarili niya. Oo nga, nagnakaw nga ako. Pero mas malaki yung ninakaw ni Saldico tsaka ni Martin Romualdez. Baka nga mas malaki pa yung ninakaw ni Chis Escudero eh. Di ba? Yun na lang ho yung panlaban niya eh, pambawi. Oo, kinukumbinsi niya yung sarili niya na hindi lang naman ako ang nagnakaw. Nagnakaw din naman si Villanueva. Nagnakaw din naman si Jingo Estrada, nagnakaw din naman si Ramon Revilla, nagnakaw din naman si Bunuan, nagnakaw din si Chis Escudero, nagnakaw din si Saldico, nagnakaw din si Garjola, nagnakaw din si Eric Yap at kapatid niya. Nagnakaw din si Martin Romualdez. Tao pa ko ha! Ganun mga kababayan. Ganun ang katwiran ng mga sinto-sinto. Oh. Turo-turo talaga. Oh, 'di ba? Sally Sabanga. Po, shoutout sa lahat ng mga bagong dating po. Kung maaari lang po sana huwag niyo hong kakalimutan na mag-like po, mag-share at mag-subscribe Ha? Ipagkalat niyo po itong live na 'to, mga kababayan, malaking bagay po 'yan. Pasok. Saan ang mga pondo ay na-release o nailabas sa mga hindi otorisadong individual. Kita nyo, mga kababayan, ang pondo po na milyon-milyon ang halaga, 375 million, 73.3 million, 125 million, yan lang po ay panahon ng panunungkulan niya bilang Vice Presidente. Aba, nire-release po sa mga taong hindi otorisado. Nire-release po sa mga tao na wala namang kinalaman o hindi namang kilala o dili kaya'y gawa-gawang pangalan lang. Di ba, mga kababayan ko? Gawa-gawa Alam nyo, mga kababayan, pasensya na talaga kayo. Medyo yung galit ko sa mga magnanakaw, ganito na lang, Oo, pasensya na kayo. Sa sobrang pagmamahal ko sa inang bayan, sa sobrang pagmamahal ko sa inyo, mga kababayan ko, kahit man kayo'y mga DDS equals bobo, mahal ko pa rin kayo Kung wala na sana akong pake, tumigil na ako din Hindi lang ho siya kita napaka-ipokrito ko naman kung sasabihin ko na hindi ako kumikita rito. Kahit papano. Pero mga kababayan, mas malaki pa rin kasi ang kinikita ko. Kung ako'y nagninegosyo, nakatutok ako. Oo. Kung nakatutok ako sa negosyo ko, ay mas malaking malayo ang kita ko. Dati mga kababayan buwan-buwan nasa ibang bansa ako. Wala akong problema. Magyayangga-yangga lang ako, magpo-post-post lang ako. Pag uwi, magtatrabaho, nakatutok lang ako sa mga may utang sa akin, sa mga inuutang, sa mga stocks, di ba? At sa mga kliyente ko na mga parokyano kong magagandang babae. Kita nyo, mga kababayan ko, yung mga parokyano ko magaganda lahat, halos. Mga kababayan, gaano man lang yung kita rito sa social media? Marami pang mga mambabasayo na hindi ka naman kilala. Pero nga, balikan natin yung pagmamahal. Kasi tinuro sa akin ng mga magulang ko. Sabi sa akin, wala kang kwentang tao kung alam mo namang may magagawa ka sa mga bagay-bagay na nakikita mo. Kahit maliit yan, tas wala kang ginawa, ikaw na yung pinaka-walang kwentang tao. Di ba, chess master, Nagnakaw din si Comelec Garcia. Ayun na nga Di ba? Wala ho akong pinapalagpas dito kahit si Martin Romualdez pa. Sokdulan na magalit sa akin si Jayjay Sales. Alam ko namang ipagpapalit kaming dalawa ni Manong Bongbong, ni Jayjay Sales. Kay Martin Romualdez. Di ba? Anong magagawa ko doon? Mga kababayan ko, opinion niya yun at pakiramdam niya yun. Wala akong magagawa. Pero ako,
kung ano man ang damdamin natin, ay tiyang, Arnold Lopez, Marian Tomas, Girly Pauls. Di ba? My Pets Hobbies. Kung ano man yung nararamdaman natin, Lucy Minigawa, abay, sasabihin natin. Hindi natin itatago. Bakit? Bakit natin itatago? Ano? Isusugarcoat natin? Babalutin natin ng matamis na kasinungalingan? Bea Retesa? Ganun ba yun? Ay Morena? Babalutin natin yun, Cheese Master? Balutin natin ng matamis na kasinungalingan? Yung alam natin kahit papano, yung katotohanan, ganun ba yun, mga kababayan ko? Hindi ho ganun ang pagkatao ko. Oo, sokdo lang itaya ko nga, sabi ko sa inyo, yung ulo ng titi ko kahit ipasubo nyo pa kay Baste. Wala akong pakialam pero yung bunganga ko hindi nyo mapipigilan. Di ba? Pagka mali, mali. Kung magnanakaw ka. Ang pakiusap ko lang, abay, iabante nyo. Gawan nyo ng katwiran. Kasi ako rito, gagawan ko ng katwiran, yung katwiran ko. Iabante ko yung katwiran ko dito. Hindi yung mananahimik lang tayo. Di ba? Marilu Casero. Yan na, Di ba? Myra Asahan. Bahala kayo sa buhay nyo. Di ba, no? Ano sabi? Ano sabi rito? Ayan, ang kaso, Mike, lahat naman ng magnanakaw ang sinasabit, si PBBM daw. Ang mastermind ng lahat ng yan. Kawawang presidente, yun na nga paano hindi pagtutulungan? Siya yung nagbobunyag. Uubusin niya lahat Wala akong sisinuhin. Alam nyo ba yon? Walang sisinuhin si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Sige tuloy. Alam nyo ho ba? Singit lang natin. Alam nyo ho ba, mga kababayan ko, pati mga bilyar, hindi pa tatawarin. Sabi ko sa inyo kahit ho mga bilyar ngayon, nangangamote, kamot itlog sila ngayon. Kamot itlog, kamot singit ang mga bilyar ngayon. Dahil iniimbestigan sila sa kaso rin ng pandarambong. Nung panahon ni Digong, may ganyan ba? Ang tanungin ko para maging basic lang na unawain, para simplihan natin. Simplihan natin, Jay Sales, Jing Martin, Marian Tomas. Tanungin ko kayo. Noong panahon ba ni Digong may mga ganito? May mga dinidemanda na mga magnanakaw? Meron lang ho, yung pinersonal, si Laila de Lima na absuelto pa. Yun lang ho ang alam kong pinakulong ng hayop na Digong na yun. Pero magnanakaw, wala Magnanakaw, drug lord, gambling lord, wala ho Mga ahensya ng gobyerno na mga nagnanakaw, wala ho bakit ho? Bakit ho, kanyo, mga kababayan? Jen de Guzman. Bakit walang nahuhuling magnanakaw? Puro lahat yung tauhan ni Digong Paano huhulihin ng isang nagngangalang Rodrigo Duterteng pangit ang muka? Mga kababayan, lahat ng mga magnanakaw na yon, mula DOH hanggang LTO, lahat yung tauhan niya yung mga nagnanakaw, mga kababayan ko. Wala hong pinalagpas si Duterte. Diba, mga kababayan? Lahat bata may man napanagot ba si Duterte? Wala ho. Kaya ho, yung mga kanyang mga plataforma daw na within 3 to 6 months, obos na ang korupsyon. Within 3 to 6 months, wala nang droga. Paano mauubos ang droga Siya lang talaga yung sinolo niya yung supply ng droga Etong tatay ni Sara, ang siyang mismo
ang naging tulak ng droga. Siya ang pinaka-drug lord ng mga drug lord. Oh, sabi sa mga drug lord, huwag ka nang kumibol, lumayas ka na lang dito at ako nang bahala. Diba? Huwag nyo nang pakialaman yan, negosyo nyo yan. Tigil nyo na yan. Kung hindi, talagang gagawin ko kayong achievement. Ganun ho eh. Kaya lang hindi ho talaga mauunawaan ng mga may hinang ulo. Mary Jane Flores. Hindi mauunawaan Kim Cerezo ng mga bobong mga DDS. Mahina nga ulo eh. Kaya kailangan ulit-ulit. Ulit-ulit nating sasabihin na si Duterte ay isang demonyo na nagkatawang tao na pangit. Tama, mga kababayan ko? Ganun ho. Si Duterte ay demonyo na nagkatawang tao sa pangit na muka. Oh, yun. O, tuloy. Sigurin umano na patunayan na matagumpay ang confidential operations kung saan nasa 62 million pesos na rewards ang disallowed dahil walang mga dokumento. Kita nyo, walang mga dokumento, mga kababayan. So, ano iisipin nyo? Wala nga dokumento. Oh, na-release ang sandamakmak. Daang milyon na pera. Tingnan nyo naman tong vice presidente na to, mga kababayan ko. Silipin nyo. Pagmasdan nyo itsura niyan. Sa mukha pa lang, maitatanggi nyo na bang yaan hindi magnanakaw? Mga kababayan, kahit anong paikot nyo ng itsura ng mukha, to the left, to the right, side view, front view, back view. Mga kababayan, magnanakaw na mukha makikita nyo eh. Di ba? Binaboy ni PRRD ang bansa. Ano pa nga ba? Buti ka pa, Chessmaster, matalino ka. Sabihin mo sa mga DDS yan. Oo. Bulaklak Kabiling. Alam mo ng DDS eh. Doon sa aming barangay ay may salitang naimbento. DDS, ang ibig sabihin ay bobo. Di ba? Yan. Tingnan nyo yung mukha, Questionable rin umano ang procurement kung saan nasa 199 million pesos ang walang valid invoices at sa halip ay acknowledgement receipts lamang, nakita rin ang mga bawal na reimbursements. Nako, gawa-gawang mga resibo lang ang putang inang Sara Duterte ang ginawa. Gawa-gawang mga resibo lang, kumbalot. Kita nyo mga kababayan? Gawa-gawa lang, kunya-kunyarian lang na mga resibo yung kanyang mga ipinasa. Hayop talaga. Tapos gusto nyo gawing presidente. Kundi ba naman kayo mga tanga? Di ba, mga kababayan? Kundi ba naman kayo mga tanga? Di ba, no? Kinichi Machu. Oo, mahilig talaga sila sa peke. Ano pa nga ba? Ang tanging may pagmamalaking proyekto ang ginawa nila, yung mukha ni Sara at saka mukha ni Kitty. Putik na yan, batang-bata pa raw si Kitty, baby pa. Pero yung mukha niya, kamukha na ho ni Madam Auring. Yung ba yung bata, marunong nang bumuka? Yung ba yung bata, nakakarami na? Ang bata, mga kababayan, nagcha-Chinese garter pa. Yun, baby yun, bata pa yun. Pero, kung iba na, yung China-Chinese garter, hindi na bata yun. Yung paiba-iba na ng mga, paiba-iba na ng mga sinusubo. May maitim, may mamputi, may kayumanggi. Nako, hindi na ho bata tawag doon. Eksperto na ang tawag doon. Bukod naman kay Vice President Duterte, kabilang sa mga opisyal na tinukoy ng COA ay sina Special Disbursing Officer Gina Acosta, Chief Accountant Julieta Villa del Rey at VP SPG Head Colonel Raymond de la Chica. Naabot nga sa 370. Ayan na mga kababayan, yung mga nabanggit sa dulo. Sino yung mga nabanggit sa dulo? Ito. Nako. Sabi ni Kinichi Machu, di nakakasawa tignan si Boss Mike. Gwapo talaga.
Ay, sabi ko nga sa inyo eh. Pag ako'y nawala, wala na kayong gwapong vlogger. Di ba? Wala na ho. Ay, lumipat na lang kayo kay Banat Bay, ganun. Panoorin nyo na si Banat Bay. Oh. Ay, sigurado naman ako. Eh, kahit o sino doon sa mga bayoteros na yun ang itapat nyo sa akin, hindi mananalo. Kung pagandahan lang ng lalaki ang labanan, mga kababayan ko, kahit magsama-sama pa sila. Yung bang kukunin nyo, halimbawa, bubuo kayo ng panlaban sa mukha ko. O yung mukha ni Banat Bay, may makukuha ba dyan? O tignan nyo yung mata, pangit. Paano lalaban sa mata ko? Wala na. Yung ilong, yung ilong ko. Tignan nyo yung ilong ni Banat Bay. Nako, hindi mananalo. Hindi pwede. Yung bibig. Mapula ang aking labi. Yung bibig ni Banat Bay, nakaganire. Hindi proportion eh. Sa madaling salita mga kababayan, kahit anong parte ng mukha ni Banat Bay, hindi uobra sa mukha ko. Ekis na si Banat Bay, mga kababayan ko. Ekis na yun. Ilan pa yung nakasunod? Meron pang 6. Si Bingot naman. Mga kababayan ko naman. May hahabol pa ba sa itsura ni Bingot na yun? Sa mga mata ko to, mga kababayan, titigan nyo, marami nang nabiktima yan. Diba? Yan o. Pag tinitigan nyo yung mga mata ko na ganito, naku, Diyos ko po. Kahit yung dating tauhan ni Banat Bay, nag-wet dyan. Tanong nyo sa kanya. Di ba, no? Sino? Alam nga naman yung nguso ni Jack Argota yung imamatch nyo sa nguso ko. Tingnan nyo mga kababayan, no? Di ba? Diyos ko! Alam nyo na mga kababayan, alam nyo na yan. Mas gwapo sa'yo si Freddy Valera. Sige na lang, kumpare ko yun eh. Our beloved Boss Mike.